Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Meron po akong ibabahaging salita ng Panginoon at ang title po nito ay I am called to conquer. Yan. Tayo po ay isang mga anak ng Diyos na palaging nagtatagumpay sa ating mga buhay. Kamusta po ba ang spiritual natin? Yan. So, umpisahan ko po, ano po bang ibig sabihin ng conquer? Sabi po dito, ang conquer ay lupigin, subdue, overcome o mapagtagumpayan natin, and take control a place or a people. Para tayong mga sundalo ng Diyos na kung saan kinoconquer po natin ng mga bagay sa buhay natin, lugar, ano po? Yan. What makes us conquer? In 1 John chapter 4 verse 4, Jesus sent Holy Spirit inside you. So that is why palagi tayo nagtatagumpay sapagkat kasama natin ang Diyos at ang Holy Spirit na nag-guide sa bawat isa sa atin. Yan. And what are the things that we need to conquer? Ano po ba yung mga bagay na dapat natin mapagtagumpayan sa ating buhay bilang isang Kristiyano? Yan. Number 1, new territories. Yan. Ito yung difficulties, trials, mga pagsubok po sa buhay natin, fears, yung takot, may takot ka ba, weaknesses, success, successful ka ba sa buhay mo or hindi man, pero sabi ng Panginoon, mas magiging matagumpay ka kung nasa akin ka. Amen? Yan, achievement. So, ayun po yung mga bagay, no, na that we need to conquer sa ating mga buhay. Okay? Yan. So, number 1 po, in gaining territories. Yan. Ano po ba yung teritoryo na kailangan natin na makonquer? Yan. So, we as a church, no, kinakailangan po natin makonquer yung mga territories na para sa Panginoon. Mga komunidad, no, mga lugar, mga kapitbahay natin na kinakailangan natin na masyaran ng salita ng Panginoon. Yan. Gaining territories, no? Community or nation. Yan. So, marami pa pong hindi nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Yan. Ano nga ba ang natin? Ang vision and mission natin. Yan. There are 4 things how to conquer the territory. So, meron po tayong 4 na bagay na kung saan ibabahagi ko po sa inyo kung ano-ano po ang dapat natin na makonquer bilang isang mga Kristiyano, no? So, number 1, we move as a church. Kinakailangan po natin na mag-move, kumilos, para ibahagi ang salita ng Panginoon, ang salvation niya. Marami pa tayong kailangang itrabaho sa kanyang ubasan. Naniniwala po ba kayo na kaya natin ibahagi ang salita ng Panginoon? Yan, di ba po? Marami pong nagmi-mission kung saang-saang lugar, mga bansa. So, we move as a church. Isang church tayo. Yan, sabi po ng Joshua chapter 13 verse 1, Now Joshua was old and stricken in years, and the Lord said unto him, Thou art old and stricken in years, and there remain yet very much land to be possessed. So meaning marami pa pong mga lugar, no, na hindi pa nako-conquer ng mga anak ng Diyos. No, sabi ng Panginoon, kung wala kayong vision, no, paano nyo mako-conquer yung mga teritoryong ito? Amen? So, we move as a church po. At sabi pa po sa Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision, kung wala kang vision, walang mission, no? The people perish, maliligaw ang mga tao. So, tayo po ang gagamitin ng Diyos upang ibahagi ang mga salita niya. Amen? Yan. Number 2. Yan. Yung pangalawa naman po, for number 2, work as a team. Sabi po ng Judges chapter 1 verse 2 to 4, After the Lord said to Judah, shall go up, behold, I have delivered the land into his hand. So, itong teritoryong ito ay binigay na sa atin ng Panginoon. Tayo na lang po ang tatrabaho para sa gawain ng Panginoon. We work as a team. Number 3, meditate the assigned territories. Yan. Kung ano po yung nasa puso natin, no? Minsan iniisip natin, Lord, saan po ba magandang mag-share ng Word of God? No? Sinusolver natin yung lugar. Yan. So, meaning, kung saan tayo na-assign, anong lugar yung binigay sa atin, magkakaroon po tayo ng burden sa lugar na yun. Kapag naaawa ka sa mga tao, magkakaroon ka ng burden, passion to share the Word of God. Sapagkat kinakailangan po na ma-rescue natin sila in their spiritual. They are blind, no? Sila po ay bulag sa katotohanan sa salita ng Diyos. So that is why we move as a church, work as a team,
let us meditate the assigned territories that God given us. Amen? Yan. So, sa number 4 po, extremely passionate. So, dapat magkaroon tayo ng passion, heart sa mga tao na tumulong sa kanila, ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen? So, huwag tayong matakot sapagkat kasama po natin ang ating Diyos na buhay. Yan, sabi po, no, ng Romans. Yung sinasabi ng Romans, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Huwag tayong huminto sapagkat alam natin na ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa atin ng karunungan. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing, instant in prayer. Manatili tayo sa panalangin. Ipanalangin natin ng mga tao na makakilala pa sila. Huwag hayaan ng Diyos na hindi sila makakilala, no? Na mawala na lang sila sa mundong ito at hindi nila makilala ang Panginoon. So tayo pong church, tayong lahat na nakakilala sa Kanya, tayo ang gagamitin niya to share the word. Palakasan tayo, ibigay natin sa Panginoon sapagkat ang passion natin is to share the word of God. We move as a church, work as a team, meditate the assigned territories, extremely passionate. So saan po kayo doon? Pero dapat lahat ay meron tayo noon sapagkat naniniwala ako na kayang gawin ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Yung mga bagay na hindi natin inaakala na mangyayari, ang Diyos kaya niya pong gawin ito sa bawat isa sa atin. Muli, maraming salamat. Have a nice day and God bless po everyone.